Pasok. Sa inyong lahat ha, dahil Martes tayo po ay Spokes Hour na naman. Alam niyo po, kakagaling ko nga lang sa China. Ako po'y umuwi noong linggo. Dalawa pong event ang pinuntahan ko. Isang closed-door event. At ang tanong, anong dapat gawin ngayon para mapabuti ang relasyon ng Pilipinas at ang China? Dahil aminado mga Chino na ito na siguro ang pinakamalalang panahon para sa relasyon ng Pilipinas at ang China. At yung pangalawa naman, doon sa Tsinghua University, diniscuss ko pa rin yung aking proposed solution para magkaroon nga tayo ng kasunduan sa West Philippine Sea. Na sinasabi ko na ano ba naman yan? Kakaparanggot lang naman ang pwede magkaroon ng territorial sea na sakop na jurisdiction at soberenya. Parang hindi ako nagkakamali, 72 miles lang. No? Bakit hindi na natin ayusin yan? Dahil meron namang 3.2 million square kilometers ang South China Sea. No? Pero alam nyo, bago natin pag-usapan kung ano mga hakbang na dapat gawin para mapabuti nga ang relasyon ng Pilipinas at China, dapat... Diba yan nga yung pinag-uusapan natin noon pa? Diba? Is this, itong mga isda ba is worth dying for? Kasi tama yung sinasabi. Alam mo, masyadong ino-OA lang kasi ng ilan nating mga kababayan, lalo na yung mga nilason ng pag-iisip ng colonial mentality. Yung island na pinag-aawayan natin, 72 miles. Ang lawak-lawak ng karagatan. Yan nga yung unang tanong ko noon pa Bakit ba tayo nagsisikan sa punyetang isla na yun? Anong meron doon? Nandun ba yung Talano Gold? Hindi naman sa sinasabi kong i-give up natin yun. But going into war because of that island, it's not worth it. You understand? I'm not saying hindi yun, isuko na natin yun Pero ang punto doon, ang liit-liit nun, para makipag-away tayo sa isang bansa na alam naman nating superpower, na alam naman nating kinakatakutan pati ng ibang bayan, ng ibang bansa. Pero gusto nating makipag-away for the sake of the 72 miles na island. Anak ng wewe, oo. Magpapakamatay tayong lahat sa isang matinding gera para lang doon sa 72 miles na ang dami-dami naman sa kabila, sa kaliwa, sa kanan, sa taas, sa paligid. Tama, mali. Diba? Ganun ganun yung mentality natin Hindi tayo makikipagpatayan tayo. Dahil dyan sa island na yan. Diba? Bakit eto, pakinggi. Alam din natin kung ano ba talaga strategiya ng mga Romualdez, Ambassador Babes Romualdez at saka ang kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez, Nako? na sila naman po talaga ang umiikot ng ating foreign policy pagdating sa relasyon natin sa China. Nako? So ang mga Romualdez daw, yung ambassador at saka si Speaker. Ang nakakalungkot nga po yung Jaime Flor Cruz na batikang mamamahayag, Bureau Chief ng CNN, talagang bihasa sa mga patakaran ng mga Chino, hindi natin kinikonsulta. Siguro po talaga isa sa pinaka dahilan kung bakit mas mabuti ang naging relasyon ng Pilipinas at China noong panahon ni Duterte, kasi yung ambassador natin doon na dati ring Bureau Chief ng ABC News ay pinakikinggan natin, kaya lang namatay nga po. Pero yung kapalit niya, kasing galing din, kung hindi pa mas magaling, kasi nga CNN Bureau Chief ito. So kilala nila lahat ng mga dapat makilala sa China at alam na alam nilang mag-isip kung paano mag-isip ang mga China. So dapat sana ang kinukonsulta natin yung ambassador natin doon. Kaya nga meron tayong ambassador doon, di ba? Pero kung babasahin niyo yung column ni Ambassador Babes Romualdez sa Amerika, abay, tinatawagan siya ng alas 2, alas 3 ng umaga ng ating presidente at sinasabing, nako, ako'y naaabala na baka mamaya kinakailangan kong ma-invoke ang Mutual Defense Treaty sa mga pangyayari. So, ating tignan kung anong strategiya nitong si Babes Romualdez na talagang siya naman talaga ang de facto ambassador to China at saka de facto Secretary of Foreign Affairs. Well, unfortunately, tingin ko hindi naman pinakikinggan yung mga career officials ng DFA. Kasama na dyan si Secretary Manalo because I can assure you, kung talagang pinakikinggan nila, iba ang takbo ng relasyon ng Pilipinas at ng China ngayon. Kahit ano pa sabihin natin sa mga career, kahit paano, bihasa naman sila dyan kung paano hindi pinaiinit ang mga bagay-bagay. Now, anong strategiya nila? Well, walang pagkakaiba
doon sa nangyari sa relasyon natin nung panahon ni Pinoy. Pero bago natin pag-usapan yung strategiya, ibalik natin ang kasaysayan. Ang kasaysayan talaga, ang Amerika, binili tayo sa Espanya kasi nga, unang-una, siya'y nagdeklara ng kanyang kalayaan galing sa Great Britain dahil siya naging colony rin. So medyo naiinggit, wala siyang colony. So kung hindi siya nagkaroon ng colony, bibili siya ng colony. So binili niya yan. Pero bakit Pilipinas ang binili? Kasi unang-una, ang Pilipinas, syempre, nandiyan yung tanging yaman natin. Talaga namang dati-dati pa, talagang ginto ang hanap ng mga kaputian sa Pilipinas. Pangalawa, syempre, merkado. Kinakailangan nila ng niche market sa Asia, no? Bagong merkado sa Asia dahil sila ay bagong independenteng bansa. Pero pinaka-importante, pag ikaw ay galing sa Amerika at papunta ka ng Asia, dadaan ka ng Pacific Ocean. Ang unang-unang mong dadaanan, siyempre, yung mga Hawaii, mga Guam, pero pagkatapos ng Guam, Marianas Island, Pilipinas na. Anong ibig sabihin yan? Binili nila tayo dahil sa ating tanging yaman, dahil sa ating merkado, at dahil tayo yung kanilang foothold sa Asia. At dahil noon pa man, ang China naman ay talagang ang pinakamaraming populasyon sa buong mundo. Sa mulat mula po, talagang sila ang pinakamalaking populasyon. At talagang napakatanda ng kanilang sibilisasyon. Siyempre, nakatingin sila sa China hindi lang para sa merkado, kundi nakatingin din sila sa China dahil alam nila na darating ang panahon na magiging pinakamalakas na bansa muli ang China. Dahil wag natin kalimutan, ang mga Chino po ay talaga nung panahon ng kasagsagan ng kanilang kapangyarihan, sila nagdala ng spaghetti sa Italy, sila sa buong mundo, no? Sila yung talagang sumakop na buong daigdig dahil sila yung maritime power na worldwide. So talagang nagkaroon po ng punto na superpower ang China. Kaya nga ang tingin nila, they are the Middle Kingdom. Sila yung nasa gitna ng buong kaigdigan. Now, dahil yan ang intensyon ng Amerika, huwag niyong kakalimutan na kaya importante na nung binili nila tayo, talagang isa sa intention nila ay magkaroon sila ng base militar dito. Dahil kung talagang interesado sila sa Asia at sa China, dapat meron silang jumping board. At kung titignan nyo naman kung gano'ng kalapit talaga ang Taiwan, nakabahagi ng China, sa Ilocos Norte, talaga naman pwede mong languyin. So talagang literally, we are the stepping stone to China. So mga pangyayari ngayon na umiinit ang girian ng China at ng Amerika, ang pinagmumulan dyan, yung ngang hindi matanggap ng mga Amerikano na hindi na lang sila ang pinakamalakas at pinakamayaman ng bansa sa daigdig. Namantakin nyo, dati ang hirap-hirap ng China, pero in a span of about 20 years, pangalawang pinakamayamang bansa na siya. Actually, kung tutuusin mo, kung hindi mo kukonsider ang populasyon, kung ikukonsider mo lang yung kapital at saka yung produksyon ng China, naunahan na niya ang Amerika. Kaya lang, ang ating batayan per capita, kada ulo. Kaya kada ulo, dahil bilyon ang populasyon ng China, kung kumpara sa Amerika ng 300 million, mas malaki pa rin ang Amerika. Pero in real terms, mas marami na pong pera ang China. So kakabaka ba ngayon ng Amerika dahil hindi nila maisip na anong magiging hugis ng daigdig na hindi sila ang pinakamalakas at makapangyarihan na bansa sa buong na hinahamon ang China. Pero may mga nangyari na hindi nila inaasahan. Ano yan? Pumutok ang gyera sa Ukraine. Pumutok ang gulo sa gitnang silangan. So gustuhin man nilang i-challenge ang China ngayon, hindi naman sila po pwedeng magbukas na naman ng pangatlong gyera bukod dun sa Ukraine at sa gitnang silangan na hindi na sila makanda-ugaga. So yan po yung konteksto. Pagdating sa Amerika, gusto talaga nilang i-challenge ang China. Kaya naghahanap yan ng gulo. Wag natin kalimutan ang ekonomiya ng Amerika nakasalalay din sa gera. Pero sa ngayon, tingin ko, hindi nila kakayanin na makipaglaban sa tatlong gyera. Sa Ukraine, sa gitnang silangan, at dito sa Asia. So, ipopospone nila yan. Pero, anong strategiya ni Babes Romualdez? Ang strategiya ni Babes Romualdez, talagang hindi natin kakayanin ng China. Pero, dahil meron tayong Mutual Defense Treaty, kapag ginalit natin ang China at naging aggressive ang China, baka naman maengganyo natin ang Amerika na maski meron ng gulo sa Ukraine at meron ng gulo dito sa gitnang silangan, makigulo pa rin sila dito sa Asia Pacific. Dahil nga dito sa pinag-aagawang isla, mga isla at karagatan.
So sa madaling salita, ang ganda ng paliwanag ni Spokes Roque dito. Sinasabi niya talagang pinoprovoke netong si Romualdez at saka itong si Speaker Romualdez, isa kasi yung Ambassador Romualdez, pinoprovoke itong China para ma-invoke natin yung defense treaty natin with America. And because of that, magkakaroon talaga ng gera. Pag nagkaroon ng gera, the President can declare martial law, which will extend tandaan nyo, ganyan din ang ginawa nung nakaraan. Di ba? So, paano ba pinoprovoke? Baka sabihin niya naman, hindi naman totoo yun. Mas magaling pa ako kay Roque. O di sige, pakingge. Yan ang strategiya nila. O paano nila ini-implement yan na pinoprovoke talaga nila ang China para maging aggressive. Nang sa ganun, pwede silang tumakbo sa Amerika para sakloluhan tayo. Paano? Yung dalawang banggaan. Sige nga. Alam niyo po, ang rules sa maritime law, walang pagkakaiba yan sa rules sa kalye. Kaya lang, English rule. Tayo, nagdadrive tayo sa left side. Ang mga English sa right side. Tayo, nag-overtake tayo sa left side. Para linawin natin tayo nagdadrive sa kaliwa. Di ba ganyan tayo eh. Ganyan. Sorry. Sorry. Mali. Pagano. Tapos, nag-overtake tayo. Katulad nung taming Bagyo, galit na galit si mga kapag ino-overtake ko siya sa kanan. Ang bagal niya kasi minsan. Di ba? Sa kanan, di ba? O-overtake ako, dapat sa kaliwa. Nagagalit sa mga tao pag nagagalit sa kanan. Di ba? Ang problema, yung English naman daw, sa kaliwa, baligtad naman. Di ba pare, sa Japan, nasa kaliwa. So pag nag-overtake doon, saan nag-overtake? Sa kanan. Okay, linawin lang natin nakikita natin kung sino nag-overtake, di ba? Pero kapag English rule, right side ang overtake. Okay. Lahat ng banggaan, ang barko ng Pilipinas nanggagaling sa left side, tumatama sa China. Ano ibig sabihin yun? Hindi siya dapat naroroon dahil hindi dyan ang overtaking. Dapat nasa kabila siya. So tayo ang nag-overtake. In other words, sa sinasabi ni Roque, yun yung rules na reason kung bakit napoprovoke ang China. So, anong conclusion natin dyan? Talagang pinoprovoke natin ang China. Dahil alam natin na kapag pinoprovoke natin ang China, lalong magiging aggressive ang China, gumagamit na ngayon ng water cannon at baka mamaya magputukan na. At pag nagputukan na, iyak tayo kay Amerika. Lusog na Amerika, Mutual Defense Treaty, protektahan nyo kami. Di ba yan ang palagi yung pangako? Pero alam niyo po, mabibigo sila. Bakit nga? Kasi nga, dalawa na yung gerang linalabanan ng Amerika. Yun. At nung recently lang, nagtalumpati si President Biden, in-identify niya yung mga priorities ng Amerika sa Asia. Guess what? Guess what? Hindi nabanggit ang Pilipinas. Yan ang tinatawag sa General Luna 101. Naniniwala ka sa pag-ibig. Para kang birheng naniniwala sa pag-ibig ng puta. Nagigets nyo? Ang ganda ng paliwanag dito eh. Di ba? So sa madaling salita po, gusto natin mangyari yan para medyo nagpo-provoke tayo. Kaya nga, maniwala ko kayo sa hindi. Nabasa ko na nung una ito eh. Panahon pa lang na ikinikwento dito. Si Sas kasi pag nagkwento medyo malalim. Pero maganda nga yung pagkaikwento ni Spokes Roque dito dahil handali ho guru ho ito, professor ho ito pagdating sa international law. Ganong katindi ito. Abogado ho ito sa international law. Hindi ho ito pipitsuging katulad ni Richard Haydarian na makakomment lang. Hindi ho ito ganon. Ito po ay professor ng international law at saka ito ho, malupit ho itong abogado ng international law. So gustuhin man, gawin mang strategiya ni Ambassador Romualdez na i-provoke ang China nang sa ganon maging mas agresibong China at dahilan para sabihin niyang resbakan nyo kami Amerika, sa patapo ng Amerikano naman, tama na yung dalawang gulo na meron sila ngayon. Happy na yung kanilang ekonomiya na meron. Kaya nga mantakin mo, nung si Biden nag-speech, hindi tayo binanggit.
na feeling natin close na close tayo sa Amerika. Ay, dinadalaw tayo ng mga opisyal nila. Tapos na nagsalita na si Tatang. Ang mga importanteng bansa sa akin sa Asia, wala ang Pilipinas. Diba? Anong tawag mo sa ganun? Inaasa. Hindi na kayo nasanay sa mga babae. Minsan talaga paasa yan eh. Diba? Mantakin mo, paasahin tayo ng ganun. Kunwari, close na close natin. Dalawang gerang nangyayari. Kung pangatlo, masyado na silang sabog. Naku, Yan ang sabog. katotohanan. Bakit naman sabog ang ginamit mo? Makasabog ka naman, maraming tatamaan. Huwag ganun. Sa tingin ko, ang mga Pilipino lang ang umaasa na lulusob ang mga Amerikano dahil nga sa MDT. Pero mga Amerikano, alam nila na hindi nila kayang makipaggera ngayon sa China. Bakit? Well, unang-una, biggest bakit di natin alam? Ang tanga natin, ganon? Tanga tayo? Tanga talaga tayo? Ang tanga-tanga natin! Hindi natin alam yon? Na tinatarantado pala tayo ng Amerika? Easy, bisa mo. Baka pauwiin ka pagkadating mo doon. trading partner nila. Hindi naman ganyan ang relasyon nila sa Russia. Number 2, biggest creditor nila. Hindi naman ganyan ang relasyon nila sa Russia. Alam mo, pinalalabas lang kasi ng Amerika, galit sila kunwari sa China tsaka sa Russia. Pero sa totoo lang, particular sa China, ang Amerika, nakasalalay ang lahat ng industriya ng Amerika sa China. Pumunta ka nga sa mga ano dyan, puro Chinese ang pagkain dyan, lahat, pati lahat ng kagamitan, in-import sa China. Tapos kunwari, galit sila. So alam nila na mas malaki ang stakes kung lalabanan nila ang China. Pero at the same time, ano naman ang mapapala nila sa Pilipinas? Wala, mga bato-bato. At saka yung freedom of navigation. Importante lang sa kanilang Pilipinas. Dahil kung gusto nila talaga makipaggera sa China para talagang hindi na siya maging banta sa Amerika, gagamitin nila ang Pilipinas as battleground at dahilan. Pero hindi ngayon na dalawa ng gera ang nangyayari. Pero ang gusto kasi ng ating ilang tambaluslus dyan, gamitin yung pagkakataon na yon para ma-extend na kanila mga termino. Ay nako, naman. Sana medyo makinig-kinig ang gobyerno natin kasi alam nyo, masyado kayong selfish eh. Ito nga yung sinasabi niya dito eh. Pag nangyari tong gulo, siguro karamihan ng mga politiko na nandito, pupunta lang yan sa ibang bansa kasi may mga visa na yan eh. Iiwanan na lang nila tayong mga Pilipino. Yan ang strategiya ng mga Romualdez. Inisin ng mga Chino para sa ganon maging mas agresibo mga Chino nang sa ganon pag maging mas agresibo na yan si Spokes Roque. Tatak ni Spokes Roque at ni Panelo. Pag nagla-live, kahit nasa telebisyon, tumutunog yung mga cellphone nila. Sila, US come to our rescue, Mutual Defense Treaty. Pero wag po natin kakalimutan, sa Scarborough Shoal, yan din po naging strategiya ni Pinoy at ni Trillanes. Nako! Ano nangyari? Ano? Hindi kumagat ang Amerika. Bakit? Kasi nga, ibang klaseng relasyon niya sa China. Kala ko ba galit sila sa China? Tayo nga galit-galitan sa China eh. At ganito kabobo mga Pilipino ha. Pasensya na sa mga Pilipinong bobo ha. Marami dyan na pinipikon tayo na magalit tayo sa nangyayari dyan sa China. Na kesyo, kunwari, kakampi natin ng Amerika. Pero ang Amerika naman, hindi naman galit sa China. Ganun tayo kabobo. Tapos, gusto natin makipaggera. Akala nyo naman, susuportahan tayo ng Amerika. Alam nyo, ang Amerika, pasensya na, pero totoo ito. Sa kasaysayan, ang Amerika, selfish. Sa kasaysayan po yan. Kung wala silang pakinabang, iwan ka. Ang concern lang nila, yung kalahi lang nila. Yan ang totoo. Sino kaya makikinabang dyan pag nagkagulo-gulo at matalo tayo? Ano nangyari sa atin sa kasaysayan? Di ba iniwan tayo? Nakalimutan nyo nung ginere-gera na tayo, nung matatalo na? Iniwan tayo eh. I shall return. May I shall return, di na nag-return. Ngayon na lang uli sila bumalik. Tama, mali.
'Di ba? So sana wag tayo magpabuyo sa Amerika o sa China. Maging friendly tayo sa lahat. Yun ang sinasabi natin dito. Alisin natin yung mga pogo workers yan. Agree ako dyan. Palayasin natin yung mga lintik na yan. Pero wag na, kasi ayaw, baka akala nyo kasi, ito bakit akala ko ba kontra ka sa pogo? Oh, ayaw rin naman ng China sa pogo workers eh. Kaya nga sila nandito eh. Kasi illegal sa China yung mga animal na yan. So nagtakbuhan ng mga kriminal nila dito. Tayo naman, kunwari, galit sa China, pero binibaby naman natin ng pogo. Pinagsisilbihan pa nga natin eh. Binibigyan pa nga natin ng mga babae. Tama, mali. Oh. Gago! Oh, mga gago daw kayo, sabi ni Kong. Di ba? Yun naman ang totoo dyan. Galit-galitan pa tayo, kunwari. Biggest trading partner, biggest creditor. Patakin yung pag nagyari yan, lahat ng kanilang mga kalakalan at lahat ng kanilang pamumuhunan, frozen. Dahil ganyan po nangyayari pag nakagera. So hindi ganun kadali na i-provoke si Uncle Sam na makipaggera sa China. Yan po ang katotohanan. Paasa. So ang tanong ngayon, paano mapapabuti naman ang relasyon natin sa China, ng Pilipinas at ng China? Ako'y nagpunta roon para sabihin sa mga Chino, tanggapin na natin, unang-una, na ang Pilipinas binili ng Amerika dahil nais silang magkaroon ng stepping stone papunta ng China at ng Asia. Tanggapin na rin natin na mga Pilipino talagang maka-Amerikano. Kasi natutong mga Amerikano, sinakop nila tayo doon sa karanasan natin sa Espanyol. Yeah, you know. Because in the Philippines, it's already a mentality that if you speak in English, you are socially. That's true. That's how mentality colonized are we. Correct, my friends? That's how colonial our mentality is. When we speak in English, we are bright and right. Even if we are stupid, just say something in English and you will look like bright person. Do you understand? That's how colonial we are. We love America. It's the land of the opportunities. Tama, mali. O, kayo lang yun. Ako gusto ko Japan. Di ba? Totoo naman. 400 years, hindi nila nasakop ang ating isipan. Hindi nila tayo napilit na mag-Espanyol. So anong ginawa ng mga Amerikano? Ano? Sinakop nila muna ang ating isipan Na sa ano? pamamagitan ng public school. Kaya ngayon, At ng Hollywood. apple ang gusto natin kesa sa mangga. Apple, ha? At dahil tayo nga ay colonial-minded na, dahil brainwash na tayo, kakampit tayo sa Amerika. So ang sabi ko sa mga China, huwag niyo Hoy! May isipin tumatawag! na makakalaban kayo Hoy! sa Amerika pagdating sa Yan, tinatawagan na siya ng Amerika. Tigil mo yan kung gusto mong makabalik dito. loyalty ng Pilipinas. Hindi. Brainwash ang mga Pilipino, colonial mentality. Correct? Yan ay tanggapin ninyo. Paano mapapabuti ang relasyon? Number 1. Number 2, tanggapin na talagang maka-Amerikano mga Pilipino. Number 2, huwag kumagat doon sa Saan? provocation na ginagawa ng PBBM administration. Nako. Hayaan lang nila. Dahil ang ginagawa ng Pilipinas, pinapainit talaga para magkaroon sila ng dahilan na tumakbo kay Uncle Sam. Naku po. At para mag-rescue si Uncle Sam. So wag nilang pagbigyan ng ganyan. Deadmahin lang lahat ng ginagawa ng Pilipinas. At pangatlo, Yun ang sinabi ni si Spokes. Sinabi niya yung sa China, deadmine nyo na lang yung pampuprovoke namin sa inyo. Medyo sintu-sintulan to mga kasama namin. kasi yung kanilang Belt and Road Initiatives na sandamukal na kapital at proyektong binibigay nila, hindi nila tayo ngayon binibigyan kasi hindi daw magandang relasyon natin. Sabi ko, mali. Yung Belt and Road Initiatives. Ayan, di ba, yung binawi, yung sa Mindanao, dahil sa hindi magandang relasyon natin ngayon? Hindi yan dapat kapag mabuti ang relasyon. Gamitin niyo yung iyong kayamanan para mapabuti ang relasyon ng Pilipinas at ng China. Kasi nakikita lang natin 3 maliit na mga tulay. Samantalang sa Indonesia, meron ng high-speed train.
galing ng Jakarta papuntang Bandung. Sangkatutak ang proyekto ng China sa Vietnam at saka sa Malaysia. So dapat ibuhos nila dito nang makita ng Pilipino ang pagkakaibigan ng mga Chino. At ang sabi ko naman sa kanila, kaming mga Pilipino, meron kaming tinatawag na utang na loob. Ay, wala. Hindi hula. I disagree. I beg to disagree. Walang ganyan. Yung mga nakaupo ngayon, utang na loob. Mga utang na meron. Pero utang na loob, wala. Oh, totoo. Sabi kasi niya na parang kesa sinabi daw niya doon sa China na kesyo sa mga Chinese na wag yung stop yung mga project na initiate nyo nung time ni PRRD. Dahil may utang daw na loob tayo. Mapag nakita natin yan, ma-appreciate natin ng China. Agree naman ako doon. Pero yung sabihin niyang may utang na loob tayo, tingnan mo nga nangyari kay Atty. Vic Rodriguez. Tingnan mo nangyari kay Kibuloy. Walang utang na loob yan, mga utang na meron. Yun ang totoo. Debt of gratitude. Hindi namin nakakalimutan ang kabutihan ng iba, lalong-lalo na ng aming kapitbahay. Tama ba ako? Oh! Sana nga, Sana. pinakinggan ako ng ating mga karating bansa na mga Chino. Sana Tingnan nga. natin ang ating mga Sana nga pinakinggan ka. texters. Agree ba kayo o disagree? Tingnan natin. Okay na yan. So sana pinakinggan ka nga ng mga Chinese, kaya lang sasabihin nila, wala ka naman sa posisyon. Ay, wala ka rin magagawa. Kahit anong putak mo dyan, ipuprovoke kami na ipuprovoke. Yan ang totoo eh. Ay nako, alam mo, napaka-importante nito mga darating na araw ah. Napaka-importante ito mga darating na araw. Dahil dito nga talaga, ito mga nangyayari. Ako, I'm really hoping. But I'm being prepared. Nagpe-prepare ho talaga tayo kung sakasakaling merong mga sigalot na mangyayari sa bayan natin. Kaya lang, sana naman wala. Dahil you cannot imagine a war. Yung nakita natin doon sa Marawi, hindi ho yun war. Tayo pa lang po yun. Ibang usapan na po pagka nagkaroon talaga ng hindi magandang sagupaan. Kaya nga sana, as much as possible, iwasan ho natin. Hindi ko maintindihan bakit etong gobyerno natin tila insensitive sa bagay na to. Pag may nangyaring hindi maganda, declare na martial law, tuloy-tuloy sila, pero pag tayo talagang natuluyan na, baka mamaya ang mangyari sa atin talagang mawasak na tayo, masira na ekonomiya natin, mas lalo tayong nagutom. Bahala kayo, kita-kita na lang tayo sa Amerika. Ay, banat bay, ba't ganun ka? Tatakbo din ako, alam naman dito ako, pagbarilan dito sa inyo. Joke lang.